Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat at tayo po'y magumpisa na. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng abogado ng bayan, si Atty. Topacio, kung paano niya po questionin at banatan ang House of Representatives, lalo-lalo po sa pangunguna nung hindi nagbabayad ng utang ng mahigit 8 milyon po yata kay Mans Carpio sa asawa ng Vice President. Mga kababayan, ito po, pakinggan na po natin si Atty. Topacio at napakalinaw po ang kanyang mga pahayag, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Ito pa, nakakatawa rito ha. Kukunin daw niya yung mga bank accounts ni VP Sara during the committee hearing. Wow. Makukuha daw sa mga bangko at pag hindi daw sumunod ang bangko, ipapakontempt niya. Kamote po yung pangangatuwiran niyo po, ha? Madam Luistro. Ang babaw at hindi niyo po alam ang extent ng powers of contempt ng House of Representatives or any of its committees. Hindi po kayo korte, just to prove to you na walang alam sa hangganan ng contempt powers si Luistro. Noong Quadcom, di ba, binastos-bastos nila yung kliyente ko. Yes. Binastos-bastos nila ako. Kaya nag-file ako ng ethics complaint. Binabatikos ko sila sa social media. Opo. Sabi ba naman itong si Luistro, binabatikos tayo ni Atty. Topacio. Ipapakontempt ko siya. Sabi ko, pag ginawa mo yan, mapapahiya ka. Bakit? Kayo po ay hindi korte. Ang korte, mayroong indirect contempt, may direct contempt. Ha? Kapag ginawa mo ang isang bagay na nakakabasto sa korte, in the presence of or so near the court, yun ang nakalagay na language, Yes. na ang korte ay nabastos, direct contempt yun. Halimbawa, minura mo yung judge o nagwala ka rin sa courtroom. Ngayon, pag sa labas ng courtroom may ginawa ka, halimbawa, binrake mo yung sub judice rule. Nagsalita ka sa media, binastos-bastos mo yung judge. Outside of the courtroom, indirect contempt yon, maaaring indirect contempt. Dahil nasa labas ka. Oo. Yun. Sa committee po ng legislature, wala pong indirect contempt. Pag may sinabi ako sa labas ng halls of the House, laban sa inyo, hindi nyo po ako pwedeng ipa-contempt. Mali po yun, hindi po kayo husgado. At na-realize na yan ni Richard Gordon noong ako ang abogado ni Lincoln Ong at ni Mohit Dargani doon sa Farmally. Sinabi ko na kangaroo court yung Blue Ribbon Committee ni Gordon. Sabi ni Gordon, ipapakontempt kita. Sabi ko, go ahead, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Hindi niya ginawa. Siguro pinag-aralan niya, mali nga pala siya. Hindi ka pwede magpa-contempt kung committee ka ng House or the Senate for things done outside of the House or the Senate. Yan sinasabi mo, pag hindi sumunod yung mga bangko, iko-contempt mo kung ayaw i-produce yung bank records ni VP Sara. Hindi rin po pwede yan. Bakit? Sapagkat Ginang Luistro, ang contempt powers lang po ng legislature ay effective when you are hearing something in aid of legislation. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon at sa mismong House rules ninyo. In aid of legislation. Eto pong impeachment proceedings ay hindi in aid of legislation. Wala pong batas sa lalabas dyan sa hearing ninyo. In fact, yan po ay wala doon sa article ng Constitution outlining the powers of the legislature. Nasa ibang section po yan o article ng Constitution, yung transparency and accountability provisions. Hindi po yan in exercise of your legislative powers. Yan ay exercise ng accountability provisions ng konstitusyon. So, hindi po papasok yung contempt po dyan. Because, again, that is not in aid of legislation. Basahin po ninyo
Madam Luistro, ang saligang batas. Siguro naman may space dun sa inyong Baka manggas. na-overlook lang, attorney. Hindi, ang laki-laki ng manggas niya, maglagay siya ng isang kopya ng konstitusyon doon sa manggas niya, di ba? Patayo lagi yung ano niya. Kasyang-kasya yung konstitusyon doon eh. Maglagay po kayo para mahuhugot nyo pagka medyo hindi kayo sigurado. So yun po ang problema dyan. Oo. Hindi po katulad ng korte ang contempt powers ng House or of the Senate. So, yan po ang sinasabi ko, hindi nyo pwedeng pa-contempt yan. Lalabanan kayo ng bangko because of the bank secrecy law. Ngayon, in a real trial, the Senate, acting as an impeachment court, maaring magkaroon ng powers to issue subpoena duces tecum. Ibig sabihin, mag-produce ka ng document. Yun po, walang duda roon. Pero kayo, as a committee, determining the sufficiency of grounds for impeachment, wala po, hindi po kayo korte. Baka mapahiya po kayo, atras-atras na po tayo. Sabi nga ni Ping Lacson basa-basa naman. Ito pa, nakakatawa rito ha. Nakita niyo po mga tambay? Mga kabay, ganyan naman po talaga sa Kongreso, sa House of Representatives. Karamihan po dyan na nag-hearing po dyan sa Justice Committee. Nakita naman po natin, karamihan po grupo ng makakaliwa, grupo ng makabayang black. Kaya po ang umiiral po yata dyan sa kanila committee ay batas po yata ng komunista, di umano. At sanay na sanay po sa break the law at bend the law. Hindi po ba? Kaya nga po, pinaliwanag po ni Atty. Topacio, mahirap po i-contempt, mga kababayan. Marami kang lalabagin batas. Hindi ka korte. At yung ginagawa nyo dyan, hindi nyo trabaho yan. Saka hindi parte ng legislative yan. Yang ginagawa nyong impeachment sa Vice President. At pinaliwanag po ng ating butihing abogado, yan, mangyayari lang yan sa korte at doon sa tatayo na korte sa impeachment sa Senado. Pero gagawa pa rin sila ng mga dokumento na magpapatotoo na talagang kailangan buksan ang bangko o kaperahan ng Vice President para hindi ka lumabag sa batas. Hindi po ba? Pero dito po sa Kongreso, sanay na sanay po kasi silang lumabag sa batas. Hindi po ba? Sakat yan po, pati po ang mga mainstream media ay kinakagat po yan at hindi po nila pinag-aaralan ang batas. Dahil nga po, pati po ang mainstream media at napakaraming trolls sa social media dahil nga sa delivery ng mga Marines, sa delivery ng mga mali-maleta, sa mga trolls at mainstream media di umano, ay talaga pong wala na pong batas-batas na paniniwalaan ang mga hayop na yan di umano. Dahil kasama po sila sa sindikato ng gobyerno di umano para po sa paninira at pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi kaya? Kaya dito po, basag na basag po sila. Pagdating po sa batas, basa-basa naman daw po, Jinky, Luistro. Basa-basa naman. Kaya lalaki nga naman ng mga suot mo, may parang pamaypay pa sa magkabilang gilid. Lagyan mo raw po ng saligang batas. Lagyan mo ng mga konstitusyon, yung mga balikat mo, para pagka medyo hindi ka pamilyar sa mga sinasabi mo, mauhugot mo nga naman at basa-basa ng batas. Hindi po ba? Iba po ang inyong katungkulan. Legislative po kayo. Hindi po ba? At ang inyong proseso ay labag na nga sa konstitusyon. Saan ka nga naman nakakita? Diyan kayo nag-hearing. Tinatawag nyo po ng mini-hearing. Nag-hearing kayo dyan ng impeachment dahil hindi naman dyan ang hearing. Ang hearing ay sa Senado. Hindi po ba? Diyan, patunayan nyo sa mga dokumento nyo, yun lang ang magagawa nyo. Patunayan nyo ng mga inyong mga dokumento na dadali nyo sa Senado at i-hearing ay lahat ay legit at lahat ay totoo. Hindi gawa-gawa at peke. At hindi nyo karapatang mag-hearing ng mag-hearing dyan at ipatawag na ipatawag ang gusto nyo ipatawag. Dahil hindi naman kayo ang tatayong korte, ang Senado. Hindi po ba? At ang pangalawa, mga kababayan, sinisiraan nyo ng Vice President dyan sa hearing ninyo.
Unang-unang paninira, hindi raw po umaten. Binastos daw ang House of Representative. Binastos dahil hindi pumunta ang Vice President. Pero ayon naman sa rules ninyo, hindi naman karapatan at wala naman nasusulat na dadalo ang isang akusado dyan sa inyo. Dahil nasa rules nyo na po pwede hindi naman pumunta. Pero grabe na po ang paninira na ginagawa nyo sa Vice President. At may konklusyon na kayo na ang Vice President ay nagkasala, mga kababayan. Hindi po ba? At bakit naman kayo pupuntahan ng Vice President? Kung ang nahandyan sa Kongreso at House of Representative ay puro po may issue ng maleta at may issue po ng isang damukal na insertion at mga flood control at hindi pa nagbabayad ng utang sa asawa ng Vice President. Pupuntahan ka ba riyan? Kangaroo court nga at tinatawag pong fishing expedition. Di po ba, mga kababayan? At tayo po ay nagpapasalamat kay Atty. Topacio sa napakaganda po niyang paliwanag, lalong-lalo po dito po sa ginagawa na sa House of Crocs, mga kababayan, sa pangunguna po ng hindi nagbabayad ng utang sa Vice President. Ayan, Luistro, basa-basa ka ng batas at yung contempt mo, basahin mo kung sino lang ang dapat mo i-contempt. Hindi po ba? Puro kayo contempt. Hindi po ba, mga kababayan? At diyan ka magtataka, mga kababayan, bakit ayaw pa nilang pagbotohan? Samantalang nung unang impeachment, napakabilis nilang magboto. Isang dali lang po, binoto na nila, na-impeach na sa Kongreso ang Vice President. Bakit po ngayon? Ginawa po nila kangaroo court, fishing expedition, at ubod po ng tagal. Hindi po ba? Kung talagang kumpleto po ang ebidensya ng mga hayop na yan, di umano, tapos na po ang impeachment nila sa Kongreso, katulad nung ginawa nila noong umpisa. Bakit ngayon? Ginawa po nilang teleserye. Hindi po ba? Pinagtatagal nila. Kasi nga, wala naman silang ebidensya. Yun po yun. Thank you po mga sa ating Atty. Topacio. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy pong nagsusubscribe. Maraming salamat po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Gina Ray, Solid Didier ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Pilam. Maraming salamat po, mga kababayan. At siyempre po, sama po natin si Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mapagawa. At mga kababayan, yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. God bless po sa inyo lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.